These photos look like they're from a hotel or a fancy college dorm room. There's a gym, common areas, and private bedrooms. But this place, just outside Halden, Norway, is a prison. Ano ang nasa loob ng pinakamagarbong bilangguan sa mundo? Kapag nakagawa ka ng krimen na labag sa batas, ay tiyak na kulungan ang babagsakan mo. Dito ikinukulong ang mga kriminal upang maiwasan na makagawa ulit sila ng masama. Pero alam mo ba na may mga kulungan na sobrang maginhawa? Sa mga bilangguan na ito ay napaka-convenient ng buhay ng mga preso. Ikaw, payag ka ba sa ganitong pamamalakad? Comment down below. Kung kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin ng 10 mga kulungan na nagpapatupad ng ganitong sistema. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Halden Prison, Norway. Ang Halden Prison ay isang kulungan sa Halden, Norway. Isa ito sa pinakamodernong piitan sa mundo. Binuksan ito noong April 8, 2010 matapos ang 10 taong paggawa. Ang buong proyekto ay gumastos ng halos $252 million. Ang piitang ito ay may capacity na 250 na preso at itinuturing na isa sa pinakamaluwag at pinakakomportable na kulungan sa buong mundo. Iba ang disenyo ng Halden Prison kumpara sa mga karaniwang kulungan. Sa halip na makapal na pader, rehas at madilim na selda, ang lugar ay parang isang malinis at modernong komunidad. Layunin ng piitang ito na ihanda ang mga preso para sa pagbabalik nila sa lipunan. Ang bawat isa ay may sariling silid na may 10 square meters ang laki. Sa loob nito ay mayroong malambot na kama, mesa, upuan, maliit na refrigerator, flat screen TV at sariling banyo na may shower. Ang mga bintana ay walang rehas at malalaki upang pumasok ang natural na liwanag. Sa bawat 10 hanggang 12 na bilanggo ay mayroong kusina at sala na maaaring gamitin ng sabay-sabay. Pwede silang magluto ng sarili nilang pagkain, magpahinga at manood ng TV sa kanilang common area. Ang sistema dito ay parang nasa isang dormitory imbes na isang piitan. Bukod sa maginhawang tirahan, may iba't ibang facilities sa loob ng Halden Prison na naglalayong pagandahin ang buhay ng mga preso habang sila ay nakakulong. May gym na may rock climbing wall, football field at iba pang sports facilities. May woodworking shop din kung saan natututo silang gumawa ng furniture at iba pang gamit sa kahoy. Mayroon ding recording studio kung saan maaring mag-record ng musika ang mga preso at mag-broadcast sa lokal na radyo ng piitan. Dagdag pa rito, mayroon ding library na may libu-libong libro, magazine at DVD na maaring hiramin ng mga bilanggo. At para naman sa kanilang spiritual needs ay may chapel sa loob ng kulungan. May paaralan at trabaho rin para sa mga preso upang magkaroon sila ng kaalaman at kasanayan na magagamit nila paglabas sa kulungan. Ang isa pang kakaiba sa Halden Prison ay kung paano itrato ang mga bilanggo. Hindi sila tinatrato bilang mga kriminal na dapat parusahan kundi bilang mga taong may pagkakataong magbago. Number 2. Justice Center Loben, Austria. Ang Justice Center Loben ay isang kulungan na matatagpuan sa Loben, Austria. Ito ay may kasamang korte at bilangguan sa loob ng isang modernong gusali. Dinisenyo ito ng architect na si Joseph Hohensin at natapos noong 2004. Kakaiba ang kulungang ito dahil sa maginhawang buhay ng mga bilanggo, kaya tinatawag itong isa sa pinakamagandang kulungan sa mundo. May capacity itong 205 na bilanggo at ngayon ay puno na. Ang layunin ng kulungan ay hindi lang parusahan ang mga preso kundi bigyan sila ng magandang kalagayan habang nagbabayad ng kanilang pagkakasala. Sa paligid ng gusali ay may mga nakasulat na mensahe na nagsasabing ang lahat ng tao ay isinilang na malaya at dapat tratuhin ng may dignidad. Kaugnay din nito sa loob ng Justice Center Loben ay hindi ito mukhang isang karaniwang kulungan. Ang bawat selda ay parang maliit na apartment. May sariling banyo, maliit na kusina at telebisyon ng bawat preso. May malalaking bintana rin kaya maliwanag at hindi nakakulong sa madilim na space ang mga bilanggo. Bukod sa kanilang selda, may iba pang facilities para sa libangan at sports. Mayroong gym, basketball court at outdoor recreation area. May oras ang mga preso para mag-ehersisyo at makihalubilo sa isa't isa. Hindi ito katulad ng ibang kulungan na puro rehas at maliit na selda. Dahil ang Justice Center Loben ay may malalawak na espasyo para hindi sila ma-stress. Maliban pa rito, ang kulungan ay may modernong disenyo. Hindi tulad ng ibang kulungan na gawa sa konkretong dingding at bakal na rehas, ang Justice Center Loben ay may maliliwanag na hallway.
salamin sa dingding at mga halaman sa loob. Hati ito sa maliliit na unit at bawat unit ay may 15 na bilanggo lamang. Ang mga preso ay maaaring gumalaw ng malaya sa kanilang lugar nang hindi kailangang samahan ng gwardiya. Dahil sa kakaibang disenyo at layunin ng kulungan ay nakatanggap ito ng iba't ibang parangal. Noong 2009 ay ginawaran ito ng Urban Land Institute for Excellence. Number 3. Otago Corrections Facility, New Zealand. Ang Otago Corrections Facility o OCF ay isang bilangguan sa New Zealand na matatagpuan sa Milton, South Island. Binuksan ito noong 2007 at may kakayahang maglagay ng 335 na bilanggo. Isa itong bilangguan na may modernong disenyo at itinuturing na isa sa pinakamaginhawang kulungan sa mundo. Pero hindi ibig sabihin nito na parang hotel ang buhay sa loob. Ang layunin ng facility ay hindi lang ikulong ang mga tao, kundi tulungan silang magbago at maging handa sa pagbabalik sa lipunan. Isa sa mga dahilan kung bakit tinawag itong convenient prison ay dahil sa mga facilities nito. Ang mga silid ay malinis, maaliwalas at may underfloor heating, kaya hindi gaanong malamig lalo na kapag taglamig. May flat screen TV rin sa ilang lugar para sa educational show. May library din kung saan pwedeng magbasa at mag-aral ang mga bilanggo at may gym para sa ehersisyo. Bukod sa maginhawang tirahan, may mga programang pangkabuhayan para sa mga bilanggo. Dito ay tinuturuan sila ng mga kasanayan na magagamit nila pagkalaya. May workshop sa engineering at pagluluto. Halimbawa, ang mga gustong matuto ng carpentry ay tinuturuan kung paano gumawa ng mga mesa, upuan at iba pang kasangkapan. Ang mga mahilig sa pagluluto ay may pagsasanay sa hospitality at food preparation. Ang layunin nito ay matulungan silang makahanap ng trabaho paglabas nila. Kahit may maginhawang facilities, hindi ibig sabihin na maluwag ang buhay sa loob. Mahigpit pa rin ang mga patakaran at ang mga modernong kagamitan ay hindi para sa luho, kundi para matulungan ang mga bilanggo sa kanilang pagbabago. Halimbawa, ang underfloor heating ay ginagamit hindi para gawing maganda ang buhay nila, kundi para mas makatipid sa kuryente at mapanatili ang tamang temperature sa loob ng kulungan. Ang flat screen TVs naman ay hindi basta panonooran lang ng palabas, kundi ginagamit para sa edukasyon at rehabilitation. Ang istruktura ng OCF ay parang isang paaralan, kung saan may iba't ibang gusali para sa tirahan, pagsasanay at seguridad. Napapalibutan ito ng matataas na bakod at may mahigpit na pagbabantay para tiyaking walang makakatakas. May mahigit 200 na tauhan na nagtatrabaho rito para siguraduhin ang kaligtasan at kaayusan ng lugar. Number 4. Aranjuez Prison, Spain. Ang Aranjuez Prison sa Spain ay isa sa mga pinakakomportabling kulungan sa mundo. Matatagpuan ito sa bayan ng Aranjuez, halos 40 kilometers mula sa Madrid. Ang kulungang ito ay espesyal dahil pinapayagan nitong magsama ang mga bilanggo at kanilang pamilya, kasama ang kanilang maliliit na anak. Sa halip na ang karaniwang malamig at madilim na selda, may 36 na espesyal na selda ito na may crib, laruan at Disney decorations para sa mga bata. Meron ding palaruan sa loob upang makapaglaro ang mga bata sa ligtas na lugar. Ang layunin ng kulungang ito ay bigyan ng pagkakataon ang mga anak ng mga bilanggo na lumaki kasama ang kanilang magulang sa kanilang unang 3 taon ng buhay. Kapag ang bata ay lagpas 3 taong gulang na ay ililipat siya sa pangangalaga ng ibang kamag-anak o sa community service habang ang kanyang magulang ay babalik sa normal na selda. Samantala, ang bawat family cell ay may 14 square meters ang laki. Mayroon itong double bed para sa mga magulang, crib na puno ng laruan, maliit na banyo at bintanang may tanawin sa labas. Ang dingding ng mga silid ay may mga larawan ni Mickey Mouse at Donald Duck upang gawing mas masaya ang kapaligiran. Mayroon ding mga larawan ng pamilya upang hindi maramdaman ng mga bilanggo na malayo sila sa kanilang mahal sa buhay. Bukod dito, nagbibigay rin ang kulungan ng medical services. May doktor na bumibisita 2 beses sa isang linggo para sa mga bata. Mayroon ding nursery school kung saan may paaralan sa loob ng kulungan kung saan pwedeng dalhin ng mga magulang ang kanilang anak. Subalit hindi lahat ng bilanggo ay pwedeng manatili sa family cell. Hindi pinapayagan ang mga may kaso ng sexual crime. Bago payagan ng isang pamilya ay dumadaan muna sila sa 2 months observation para matiyak na kaya nilang magsama ng maayos. May mga eksperto naman na nagsasabi na ang paglaki sa kulungan ay maaaring makaapekto sa emotional at mental state ng bata. Ngunit naniniwala ang mga tagapamahala ng piitan na mas mahalaga ang pagiging malapit ng bata sa kanyang mga magulang kaysa lumaki itong walang alam tungkol sa kanila.
Number 5. HMP Addiewell, Scotland. Ang HMP Addiewell ay isang bilangguan sa West Lothian, Scotland. Binuksan ito noong 2008 at pinamamahalaan ng Sodexo Justice Services. Hindi tulad ng karaniwang bilangguan, ang layunin nito ay hindi lang basta pagkulong ng mga preso kundi tulungan silang magbago. May kakayahan itong tumanggap ng 700 hanggang 800 na bilanggo. Kilala ang HMP Addiewell bilang isang learning prison o bilangguan na may edukasyon at pagsasanay para sa mga preso. Ang bawat bilanggo ay kailangang sumali sa 40 hours ng makabuluhang aktibidad bawat linggo. Kabilang dito ang pagtuturo ng mga kasanayan, pagsasanay sa trabaho at iba pang programa na makakatulong sa kanila kapag nakalaya sila. Layunin nitong ihanda ang mga bilanggo upang hindi na sila muling gumawa ng masama sa labas. Mas maayos din ang facility ng HMP Addiewell kumpara sa mga tradisyonal na bilangguan. Mayroon itong mga silid-aralan, workshop at lugar para sa iba't ibang gawain. May mga counselor din na tumutulong sa mga bilanggo sa kanilang mental at emotional state. Pinapayagan din silang magkaroon ng komunikasyon sa kanilang pamilya upang hindi sila mawalan ng pag-asa. Kahit maganda ang layunin ng HMP Addiewell ay hindi pa rin ito perpekto. Noong 2009 ay nagkaroon ng kaguluhan kung saan 20 na bilanggo ang nasangkot at isang bantay ang nasaktan. Noong namang 2011 ay lumabas sa ulat ng Chief Inspector of Prisons na mataas ang bilang ng mga pag-atake sa mga tauhan ng bilangguan. Noong ding 2023 ay isang mas seryosong ulat ang inilabas tungkol sa mga problema sa kaligtasan ng pasilidad, kung kaya't nanawagan ng ilan na ayusin ang pamamalakad dito. Sa kabila ng mga problemang ito ay nananatiling malinaw ang layunin ng HMP Addiewell. Hindi ito isang marangyang bilangguan, pero mas maayos ang kalagayan ng mga preso dito dahil sa mga programa ng edukasyon at rehabilitation. Number 6. JVA Fuhlsbüttel Prison, Germany. Ang JVA Fuhlsbüttel Prison ay isang kulungan na matatagpuan sa Hamburg, Germany. Kakaiba ito sa mga karaniwang kulungan dahil hindi ito madilim, sira-sira o masikip gaya ng ibang mga piitan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa halip, ang kulungang ito ay may malalawak na selda, malinis na facilities at maaliwalas na kapaligiran. Maraming tao ang nagsasabing mas mukha itong dormitoryo kaysa sa isang bilangguan. Dahil dito ay itinuring ito bilang isa sa pinakamaginhawang kulungan sa buong mundo. Samantala, isa sa pinakamalaking pagbabago sa JVA Fuhlsbüttel ay nang isinailalim ito sa malaking pagsasaayos noong 2011. Layunin ng pagsasaayos na ito na gawing mas maaliwalas, moderno at komportable ang lugar para sa mga nakakulong. Ang bawat selda dito ay mas malaki kaysa sa tipikal na mga selda sa ibang bansa. Ang mga preso ay may kanya-kanyang kama, sofa at sariling banyo. Hindi tulad ng iba pang kulungan kung saan naghihiraman sa maliit na space, dito ay may sapat na personal space ang bawat isa. Bukod sa maginhawang selda, ay may washing machine din dito na pwedeng gamitin ng mga preso para sila mismo ang maglaba ng kanilang damit. May mga conference room din kung saan maaaring magsagawa ng pagpupulong o mga activities ang mga nakakulong. Mayroon ding leisure area kung saan pwedeng mag-relax o maglibang ang mga bilanggo. Ang mga ganitong facilities ay bihirang makita sa ibang mga kulungan. Kaya naman maraming tao ang nagtataka kung bakit masyadong maginhawa ang buhay ng mga preso rito. Kaugnay pa nito, ang pangunahing layunin ng JVA Fuhlsbüttel Prison ay hindi lang basta ikulong ang mga preso, kundi tulungan silang magbago at maging handa sa pagbabalik nila sa lipunan. Sa halip na parusahan sila ng matinding paghihirap, ay binibigyan sila ng disenteng buhay para matuto sila ng responsibilidad, disiplina at respeto sa sarili at sa iba. Sa ibang mga bansa ay maraming preso ang lumalabas ng kulungan na mas masama pa kaysa noong sila ay nakulong. Ito ay dahil sa matinding stress, trauma at kawalan ng pag-asa sa loob ng piitan. Ngunit sa JVA Fuhlsbüttel ay sinisikap nilang gawing positibo ang epekto ng pagkakakulong sa isang tao. May mga programa dito kung saan maaaring mag-aral, matuto ng bagong kakayahan at magkaroon ng right mentality ang mga preso upang mas madali silang makabalik sa normal na buhay. Number 7. HMP Berwyn, United Kingdom. Ang HMP Berwyn ay isang modernong bilangguan na matatagpuan sa Wrexham, Wales. Binuksan ito noong February 2017 at itinuturing na pinakamalaking bilangguan sa United Kingdom dahil kaya nitong maglaman ng mahigit 2,100 na bilanggo.
Ang pangalan nito ay hango sa Berwyn Mountains na isang hanay ng bundok sa Wales. Ang layunin ng HMP Berwyn ay hindi lang basta ikulong ang mga tao, kundi bigyan sila ng pagkakataong magbago at matuto habang nasa loob. Samantala, ang loob ng HMP Berwyn ay hindi katulad ng ibang kulungan na madilim at makitid. Mas maaliwalas at moderno ang facilities dito. Ang mga selda ay tinatawag na mga silid para gawing mas normal ang pakiramdam ng mga bilanggo. Bawat silid ay may sariling shower at banyo kaya hindi na kailangang makihati ang mga bilanggo sa public toilet tulad sa ibang bilangguan. Malinis at maayos din ang paligid kaya hindi ito mukhang isang tipikal na kulungan. Gayun din naman ang isa pang kakaiba sa HMP Berwyn ay ang pagkakaroon ng telepono at laptop sa bawat silid. Pero hindi ito para sa social media o panonood ng videos. Mahigpit din ang kontrol sa gamit ng mga ito. Ang mga bilanggo ay makakagamit lang ng laptop para sa edukasyon at pagbasa ng mga dokumento. Ang telepono naman ay ginagamit nila para matawagan ang kanilang pamilya sa tamang oras. Pero bukod sa communication ay may mga programa rin para sa edukasyon at pagsasanay sa loob ng HMP Berwyn. Mayroon itong mga classrooms at workshops kung saan natututo ang mga bilanggo ng mga bagong skills tulad ng paggawa ng furnitures, sining at paggamit ng technology. Mayroon ding programa para sa mga dating sundalo na nakulong upang matulungan silang bumangon muli. Ang ganitong sistema ay nakakatulong upang magkaroon sila ng bagong kaalaman na magagamit nila kapag lumaya na sila. Sa kabila nito ay meron din silang Health and Wellbeing Center kung saan may mga doktor, nurse at mental health professionals na tumutulong sa kanila. Marami sa mga bilanggo ang may mental health issues o naging biktima ng matinding stress kaya mayroong therapy at counseling sessions upang matulungan silang mapanatili ang kanilang tamang pag-iisip. Number 8. Champ Dollon Prison, Switzerland. Ang Champ Dollon Prison ay isang kulungan sa Geneva, Switzerland. Itinayo ito noong 1977 at ginawa para sa 270 na bilanggo lamang. Pero habang lumilipas ang panahon ay dumami ang mga nakakulong dito. At noong 2010 ay umabot na sa 622 na bilanggo ang nasa loob. Kaya naging sobrang siksikan ng mga selda. Marami ang nagrereklamo dahil sa kawalan ng space, init at marumi sa loob ng kulungan. Dahil dito ay naglaan ng gobyerno ng $40 million para ayusin at pagandahin ng Champ Dollon. Isa sa mga binago ay ang pagpapalaki ng mga selda. Dati ay napakaraming bilanggo sa isang kwarto, pero ngayon 3 na lang ang magkasama sa isang selda. Mayroon ding sariling banyo sa loob ng kwarto, kaya hindi na kailangang lumabas para gumamit ng palikuran. Dahil sa mga pagbabagong ito, ay minsan inihahalin tulad ang Champ Dollon sa isang dormitoryo dahil mas komportable na ito kaysa sa ibang kulungan. Pero kahit may mga pagbabago, ay nananatili pa rin ang problema ng sobrang dami ng bilanggo. At noong 2020 ay umabot na sa 650 ang nakakulong dito kahit 400 lang dapat ang maximum capacity. Dahil dito ay may ilan pa ring nasisiksik sa maliliit na space. Ang iba ay nakakaranas ng stress, anxiety at depression dahil sa sitwasyon sa loob. Sa katunayan, karamihan sa mga nakakulong sa Champ Dollon ay hindi pa nasentensyahan. Sa isang ulat noong 2017 ay 60% ng mga bilanggo ay naghihintay pa lang ng paglilitis habang 40% ang may hatol na. Pero sa kabila ng mga problemang ito ay sinisikap ng pamunuan ng Champ Dollon na mas mapabuti ang kalagayan ng mga nakakulong. May mga programang pang-edukasyon para matulungan silang matuto ng bago at magkaroon ng trabaho kapag lumaya na. Mayroon ding vocational trainings kung saan tinuturuan silang gumawa ng furnitures, magluto at iba pang skills. Number 9. Sollentuna Prison, Sweden. Ang Sollentuna Prison ay isa sa mga pinakamodernong kulungan sa mundo. Matatagpuan ito sa Sweden at kilala dahil sa magagandang facilities nito. Sa halip na siksikan, marumi at madilim na selda gaya ng ibang kulungan, dito ay malinis, maaliwalas at parang isang dormitoryo ang tirahan ng mga preso. Hindi tulad ng ibang kulungan kung saan maraming tao sa isang maliit na selda, dito ay tig-iisa ang kwarto ng bawat preso. Ang bawat kwarto ay may malambot na kama, sariling palikuran at may TV. Sa loob ay maaari silang manood ng telebisyon o makinig ng radyo para hindi mainip. Dahil dito ay parang nasa isang maliit na hotel lang ang kanilang buhay. Samantala, isa rin sa mga kakaibang bagay sa kulungang ito ay ang kusina na pwedeng gamitin ng mga preso. Sa ibang kulungan ang pagkain ay laging galing sa rasyon at hindi masarap.
Pero dito ay pwedeng magluto ang mga preso ng sarili nilang pagkain. May mga stove, refrigerator at iba pang gamit sa pagluluto. Dahil dito ay nararamdaman nilang parang normal pa rin ang kanilang buhay kahit nasa loob sila ng kulungan. Karagdagan pa dito ay mayroon ding gym at mga sports facilities sa loob ng kulungan. May basketball court at gym equipment na maaaring gamitin ng mga bilanggo. Mahalaga ito upang manatiling malakas at malusog ang kanilang katawan. Sa ibang kulungan ay limitado lang ang galaw ng mga preso. Pero dito ay may malawak silang lugar para sa pag-exercise. Ngunit kahit na maganda at maaliwalas ang Solentuna Prison, ay mahigpit pa rin ang seguridad dito. Mayroong mga CCTV camera sa buong gusali at mahigpit ang pagbabantay ng mga guwardya. Kahit na may kalayaan ang mga preso na gumamit ng iba't ibang facilities, ay hindi sila basta-basta makakalabas ng kulungan. Bukod sa seguridad, ay pinapahalagahan din ang mental at emotional well-being ng mga bilanggo. Mayroong mga programa para sa rehabilitasyon tulad ng therapy, counseling at vocational training. Layunin nitong matulungan ang mga preso na magbago at magkaroon ng bagong pagkakataon sa buhay pagkatapos nilang makalaya. Number 10. Pondok Bamboo Prison, Indonesia. Ang Pondok Bamboo Prison ay isang kulungan para sa mga babae sa East Jakarta, Indonesia. Pero kahit ito ay isang bilangguan, ay naging sikat ito dahil sa mga modern facilities sa loob. At noong 2009 ay natuklasan ng mga autoridad na may ilang selda rito na may aircon, refrigerator, TV, karaoke machine at pati na rin nail salon. Sa halip na mukhang kulungan ay parang kwarto sa hotel ang itsura ng ilang selda. Dahil dito ay naging kontrobersyal ang lugar at naging simbolo ng katiwalian sa Indonesia. Samantala, isa sa pinakakontrobersyal na kaso rito ay ang kay Artalita Suryani na isang negosyanteng nakulong dahil sa panunuhol. Nang siyasatin ng kanyang selda ay nakita na mayroon siyang malaking TV, aircon, refrigerator at isang karaoke machine. Bukod pa rito ay may sarili pa siyang kwarto kung saan siya nagpapaganda at tumatanggap ng bisita. Dahil dito ay mas lumakas ang hinala na may bayaran sa loob ng kulungan para makuha ang ganitong privilege. Sa katunayan ay hindi lahat ng preso ay nabibigyan ng ganitong kaginhawaan. Ayon sa mga ulat, ang mayayamang bilanggo ay nagbabayad ng malalaking halaga na umaabot ng $14,000 hanggang $35,000 para makakuha ng magandang selda. Sa ibang kaso ay may mga preso rin na may susi sa kanilang selda kaya malaya silang nakakagalaw sa loob ng kulungan. Mayroon ding ilan na nakakagamit ng cellphone kahit bawal ito. Subalit hindi lang sa Pondok Bamboo Prison nangyayari ito. Sa ibang kulungan sa Indonesia, tulad ng Sukamiskin Penitentiary sa West Java, ay natuklasan din na may mga preso na may sariling TV, aircon, microwave at iba pang gamit na hindi normal sa isang bilangguan. Ipinapakita nito kung paano nagagamit ang pera para makuha ang special treatment kahit nasa loob ng kulungan. Dahil sa mga natuklasang ito, ay maraming tao ang nagalit at humiling na imbestigahan at ayusin ang sistema ng kulungan sa Indonesia. Pero kahit may ginagawang hakbang ang gobyerno, ay patuloy pa ring lumalabas ang balita tungkol sa mga preso na nakakakuha ng special treatment.